Wala pa naman kaming final na decision, ano, Ina, tungkol sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin. Kasi marami namang remedyo no, na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung yung order. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, no, pero lahat naman ng mga options are being considered. Yung deferment of arrest warrant. Okay, I think that's about it, mga kababayan. Okay? Pero may gusto lang akong sabihin. Ikaw putang ina ka, Jose Martinez. Kasi gusto ko magmura ngayon eh. Di ba? Anong clickbait dyan? Ha? BP Sara, arestohin ng mga bangag. Tanga ka ba? O ngayon mga away ako. Anong ano dyan? Ano ang clickbait dyan? Habang nakabinbin yung impeachment issue ni Inday Sara at hindi pa ang korte, hindi pa nagde-decide o hindi pa na-resolba itong jurisdiction sa grave threat na sinasabi ng mga hayop na itong mga bangag na ito na gustong arestuhin si Inday Sara, yan yung kinagagalit ko. Dahil luto na nga yung impeachment na yan eh. Pinakidnap na nga si PRRD, hindi ka pa bagising palangga. Di ba? Ang anong sabi ko noong 2023, kaya gigil na gigil ako noon. Hoy, kumilos na kayo, mga palangga ko, mga kalyado ni PRRD. Papatumba kayong lahat. Oh, nagkamali ba ako? Nag-clickbait ba ako? Punyeta ka. Hello. Hi, hello mga palangga. Thank you for waiting. At syempre, babatiin mo natin ang mga first honor. Si J3, si Jean, si Tato, si Hazel, si Maria Carranza, si Candelaria, si Lorna, okay, si Aida, si Lorna at si Faye. Okay, Doc. So, i-share na natin ang ating vlog for today. Today is August 15, 2026. Ang ating alindog ay buhay na buhay. Alright ba? Ano ba ang ating pag-uusapan? VP Sara aarestuhin ng mga bangag. Actually, hindi yan malabo na gagawin ng mga bangag. Ulitin natin ang expose natin sa inyo na Operation Eliminate the Enemies. Alright? So, lahat ng pwede nilang gawin, itutumba nila, isa-isa. Lahat, nagkatotoo yun. Kinidnap si PRRD, Pastor Kibuloy, vloggers, mga sundalong nagsasalta laban sa flood control, Inday Sara na yung pag-impeach dahil nabigyan ng maleta ang mga maleta kongresistas, na-impeach sa Congress, and now, dyan sa Senate, nakita nyo na lahat yan. So ngayon, mayroon kasing nag-ugong-ugong o nagkalat daw na mayroon nang naka-ready na warrant of arrest laban kay Inday Sara. Okay? Balikan natin yung timeline. Mga kababayan, di ba, ginamit nila yan sa Article 4, okay, ng kanilang impeachment, articles of impeachment, laban dyan kay Inday Sara, dyan sa maleta kongresistas. Di ba, yan ang tunay na ginagawa ng mga bangag, fishing expedition. Balikan natin ang timeline ng inireklamo ng mga abogado ni Inday Sara na yung ginagawa nila ay na impeachment proceedings diyan sa kanilang ginawang mini trial, okay, sa Kongreso, sa maleta kongresistas, which is, sinasabi nga, ng kampo ni Inday na hindi pwedeng magkaroon ng mini trial dyan sa Kongreso. Dininay, dinabuking natin si Luis Trolaway, na dinidinay niya, wala daw siya sinabing mini trial, pero doon sa impeachment, sa impeachment sa Senado, dininay niya. Pero may mga videos na sinabi niya talaga na may mini trial ang ginagawa nila. So, ang timeline is, yun pa rin yung issue sa grave threat na kinaso nitong DOJ, di ba? Yung tungkol doon sa online meeting namin or press con na kung saan na sinasabi ni Inday Sara na Jotang Ginines, di ba? Hayop ka Lisa Marcos, no? Lahat na yon na kapag siya ipagurgor ng mga bangag, ay ipagugurgor, ay may nakausap na siyang
gurgor at huwag tigilan ang mga bangag. Alright? Then Feb 25, nagsampa, o Feb 2025, nag-file ng case ang NBI sa DOJ. Okay? Para sa grave threats at inciting to sedition. Then, na-dismiss ang inciting to sedition. Right? So, dahil wala daw nakitang mga prima facie evidence. Ito lang, recently. Okay? So, nung ano nangyari dyan? Ito nga, nung nakaraang buwan, kailan ba? May? Yeah, May, ay inimpeach na nga nila si Inday Sara sa Maleta Congresistas. Nagsimula na sila ng hearing ang mga yawa, August 11, 2026, fast forward. Dahil nabasura yung inciting to sedition, ngayon ay may grave threats na naman na i-file, okay, ang DOJ sa Quezon City Court, Trial Court, o Quezon City Trial Court, mga kababayan. Ang Bangag Administration, so ngayon, may umugong-ugong na siya ay dadamputin o mayroong warrant of arrest. Kaya ang sinabi dyan ng abogado ni Inday Sara na si Attorney Lim, okay, nagagamit din daw lahat ng mga remedies or legal remedies para pigilan ang pag-aresto sa isang sitting impeachable officer. Hindi raw pwedeng arestuhin si Inday Sara o i-criminally prosecute para dun sa offense na sinasabi nila na pinag-uusapan din dyan sa impeachment proceedings. Alright? Kaya naghain ang kampo ni Inday Sara, yung kanyang mga legal defense ng motion to quash. Okay? Na ang sinasabi sa argument nila ay lack of jurisdiction ng regular court habang sitting impeachable officer pa si Inday Sara. Then the next day, nagkaroon ng online press con nga si Attorney Lim at sinabi niya na hinihiling daw nila sa korte na wag munang mag-issue ng warrant of arrest habang hindi pa nadedesisyonan ang jurisdiction sa kasong ito. So, sinasabi niya dito na kung kino-question daw nila yung power ng court, okay? Ang jurisdiction ng court para dito sa kasong ito at hindi pwedeng mauna yung warrant of arrest. Now, pakita muna natin ang video saglit. Pero sa Maleta Congresistas, sa mga bangag, posible ang lahat. Ito yung sinabi kahapon. Tingnan lang natin to, saglit. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Okay. Rumors, sir, na mag-issue ng warrant. And you mentioned nga po kanina na na-mention nyo na dapat ipaliwanag na doon sa Facebook, may oral arguments dapat. So, tatanong ko lang, sir, categorically speaking, are you saying that the Vice President cannot be legally arrested while in office or habang may impeachment case lang po? Okay. Ang sabihin ko lang siguro, Ina, is, well, yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. Yes. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. So, pero maliban doon, pagpasensya mo na, Ina, ayoko nang magdagdag pa kasi nga kasama na rin yan doon sa mga pinag-uusapan namin sa motion namin. Noted, sir. Another question lang po. Kung Nakatan yung mga balangga, pause muna natin, okay? Ako nga, di ba, nag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. Nag-fabricate sila ng address. Kaya sabi ko sa inyo, walang imposible sa mga bangag. Kasi bendalo nga eh. Wala nang batas-batas sa Pilipinas. Tignan natin to. dininay po ng court yung motion to quash
ano po yung, or kung mag-issue man ng arrest Tapos na to. warrant, Tama yan. will the Ah, Vice President surrender voluntarily, or ano po yung legal move that you have in mind? Okay. Wala pa naman kaming final na decision, Ina, tungkol sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin. Kasi marami namang remedyo na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung Surrender? Putang inang yan. order. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, pero lahat naman ng mga options are being considered. Yung deferment of arrest warrant. Okay, I think that's about it, mga kababayan. Okay? Pero may gusto lang akong sabihin. Ikaw putang ina ka, Jose Martinez, kasi gusto ko magmura ngayon eh. Di ba? Anong clickbait dyan? Ha? BP Sara, aarestuhin ng mga bangag. Tanga ka ba? O ngayon mga away ako. Anong ano dyan? Ano ang clickbait dyan? Visit na to? O bakit di pa rin mag-question mark? Mapagpatul ako today. Ano ang clickbait dyan? Sige kang hayop ka. Kakampi ka ba o bulag ka? Magising ka nga. Aarestuhin, may kumakalat na nga na hurong-hurong. Naaarestuhin si Inday Sara. Ano ka? Bulag ka? Nakita mo lahat, inaaresto na? Ano ang clickbaiting dyan? Gago. Okay? Mag-isip ka. Kaya ako nandito para mag-isip kayo. Galit ka agad, sabi niya. Nakakainis. Anong kadyotang clickbaiting dyan? Oo, tulog ka lang. O sige, from ngayon, Zoro, mga aaway na tayo ng mga hindi nakikinig. Low blood ako ngayon, pero na high blood ako. Bakit, chika boom boom lang. Nakakainis, diba? Yun ang una ko kasing nabasa. Okay. Now, mga kababayan. Alright? Yan ang sinasabi niya, habang nakabinbin yung impeachment issue ni Inday Sara at hindi pa ang korte, hindi pa nagde-decide o hindi pa na-resolba itong jurisdiction sa grave threat na sinasabi ng mga hayop na itong mga bangag na ito na gustong arestuhin si Inday Sara, yan yung kinagagalit ko. Dahil luto na nga yung impeachment na yan eh. Pinakidnap na nga si PRRD, hindi ka pa magising palangga. Di ba? Ang sabi ko noong 2023, kaya gigil na gigil ako noon. Hoy, kumilos na kayo, mga palangga ko, mga kalyado ni PRRD. Papatumba kayong lahat. Nagkamali ba ako? Nag-clickbait ba ako? Punyeta ka. Buhay ko na nga nakataya dito, may death threat nga ako lahat-lahat. Kinasuhan na ako ng mga fabricated. Nagalit mo ko. Nagalit mo ako. Hindi, chika lang. Hindi naman talaga ako, lang, I don't know, baka, mayroon ba, bilog ba ang buwan ngayon? Baka parang sinasakyan ako ni Gabriela sila ngayon. Yun lang, walang clickbait dito kay Maharlika. Pawang katotohanan lamang. So narinig mo, di ba, yung abogado, sinabi doon sa interview from the SMNI? Di ba? Ang tanong natin, ipapakulong ba si Inday Sara? Yes! Kaya nilang baliin ang batas. Si PRRD nga pinakidnap ng mga yawa. Narinig mo ang sinabi ni Attorney Lim. Lahat gagawin nila ang mga legal remedies na hindi nila pwedeng arestuhin, okay, ang isang impeachable officer na kasalukuyan na binababoy pa dyan sa maleta hearing na yan. Right? Dahil sinasabi niya, ito ay may limited procedural immunity. Alright? Sinasabi niya dito, dahil nga hindi pa, ano sabi dito sa balita? Dahil hindi pa nga nadedesisyonan kung may jurisdiction nga yung mga hayop na yan, kahit walang jurisdiction yung mga yan, mga kababayan, ay uhulihin o dadamputin nila tayong lahat. Sana ikaw na nga, kayo na nga ang dadamputin dyan. Diba? Kaya sinasabi niya lahat ng options, legal remedies ay aming kinukonsider. Ngayon ang question natin, mga kababayan, may legal basis ba ang argumento ng abogado ni Inday Sara na hindi siya pwedeng arestuhin
habang hindi pa nalalaman ang jurisdiction ng mga binabato sa kanyang mga gawa-gawang kaso ng hayop na Satanas at bangag. O ito, babasahin ko yung jurisprudence. Hayop ka ng, basa tayo ngayon ng jurisprudence. Ito. Ayon dito, hindi nag-invento ang defense. Depensa, sinong depensa? Ang Inday, ang kanyang mga abogado, doon sa concept dahil based on the 2025 Supreme Court decision involving Sara Duterte's impeachment, sinabi mismo ng korte ang jurisprudential rule na ang isang presidential officer ay hindi maaaring i-criminally prosecute habang nananatili pa sa pwesto para sa the same offense na constituting ground for impeachment. Ayan. Natuto ka na. Sinabi rin ng korte na may limited procedural immunity ang impeachable officers habang nasa office upang hindi ma-disrupt ang constitutional functions nila. Alright, ito pa. Okay? At may sinasabi din dito na may na ang constitutional officers na nasasakop, okay, ng principle na yon, although sinasabi na hindi immune from eventual liability. Meaning, mga palangga, ang argumento ay procedural. Okay? Impeachment, removal muna. At then, pag after that, ay pwede na siyang managot sa regular criminal proceedings. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Okay? Na after tapusin muna nila yung pag-impeach nila bago nila pa-aresto si Inday Sara. Kita mo patong-patong? Nakita nyo? Patong-patong ang mga hayop, hindi na nakontento sa impeachment, ongoing, sa paila na naman si Inday ng grave threat kasi nga gusto siyang ipakulong ni Liza Tanas. Diba? Hindi, actually, hindi na ako nag-iinit sa kanya. Nag-iinit ako sa mga bangag na. Yan! Mga kababayan. Nandiyon, binasa ko na. Ayoko nang ulitin para tayo may ikolalya. May base, may basihan yung sinabi ni Attorney Lim na una, i-ano muna yung jurisdiction. Kung may jurisdiction ang korte na yan para sa binabato kay Sara, and then, sinabi ng Supreme Court decision, the same with the case ni Inday Sara, tapusin muna yung kanilang paglitis dyan sa kanilang maletagang impeachment at kung ano man yan, then, ang ginawa ng mga hayop, kinuyog nila si Inday Sara. Lahat ng pwede, kumbaga kinuyog ng lahat. Kumbaga, tinutuslok siya. Kumbaga, tiniti siya lang lahat para manghina siya. Para magbanikluhod si Sara Duterte, baka sakaling, hindi na, sorry na po, bangag, chuchu, yung babaliktad na siya, kakalimutan niya na yung laban. Yan yung purpose niyan. Kasi demonyo at sadista yung mga bangag na yan. Parang yung kinikidnap nila. Okay? Katulad ng 4 na sundalo na bumaliktad na ngayon, Attorney Baligod, na mukhang kinukulong. Yung isa doon na nakausap niya si Bot, whatever ang pangalan nun. Di ba? Baka magkamali ako ng banggit ng pangalan. Na nakakulong, yung after bumaliktad, wala ng freedom. Nakakulong sa parang isang kwarto daw, nung last time na nakausap niya, na mukhang namamaga yung mata, or namumula, or something na kumbaga hindi malaya. Okay? Yan ang ginagawa nila kay Inday Sara. Literal na tiniti nila, pero hindi nga lang physically. Tinitini na sa pagtatanim ng mga kaputahan, mga kasinungalingang kaso para matalo si Inday Sara. Pero sa kabila ng pagkuyog nila kay Inday Sara, ano nangyayari? Di ba nilalampaso pa rin niya si bangag sa mga surveys, sa trust rating, dahil sabi ng taong bayan, ang kanilang pulso ay si Inday Sara pa rin ang the best na political leader sa buong bansa. Kumpara kay bangag na nilalampaso ni Inday Sara, ano si Bag? -13, -27.
Inday, 58%. Naglalaro si Inday sa mga ganun na survey. Di ba? Ang sinasabi ng abogado nito na dapat mayroong legal na basihan ang kanilang pag-aaresto kay Inday dahil yan ang lumabas na wala pag may usok, tama ba? Kapag pag may usok, may apoy, something like that. All right? Kung walang usok, walang apoy, For sure, may mga intel yan, may mga plano talaga silang ipadukot at iparamdam. Gusto nilang pasuotin si Inday Sara ng kulay dilaw na suot. Katulad ni Marcoleta, katulad ni Defensor, ni Jinggoy, ni lahat sila. Right? Yan. Kaya ganyan sila. Gusto nila, syempre, what do you call that? Award, satisfaction nila yun. Award nila sa mga evil nila na imagine mo ang ganda-ganda ng ating vice presidente na nakasuot nitong dilaw na suot ng mga hayop na yan, ng mga nakakulong, para ipahiya si Inday Sara sa buong mundo forever. Ayan, katulad kay Marcoleta na nakasuot silang ganyan. Pero may araw yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga kakampi ni Inday Sara, lahat kayo na may posisyon dati, may kapangyarihan, may clout, lahat. If you want to support Inday Sara, ngayon na kayo kailangan. Kaya nagagalit ako kasi since 2022 ako'y dak-dak na nandak dito kasi Hoda, hindi ko pa namimit si Inday Sara. Wala naman akong care. Kung makita ko si Inday or what, before na ako'y nagsasalita, dahil di man ako nag-expect, dahil nilaban ko yung tama, dahil nakita natin na ng panahon ng tatay niya, at dyan sa Davao, maganda talaga yung ginawa nila. Not because dahil gusto ko mag-elbow to, chami-chami kay Inday Sara. That's not maharlika. Hindi ako nag-expect ng ganyan. It so happened na kinulong nila si PRRD. Kinidnap nila, kaya nagkaroon tayo ng chance na meet natin at lalo nating minahal yung tao dahil nakita natin personally kung paano niya i-handle not only yung Davao, not only yung mga constituents niya o mga pero yung mga taong nakaasa sa kanya or umaasa na magkaroon ng pagbabago yung jutang genimas niyong bansang napupugaran ng mga bangag ng mga kawatan. Yan ang kinagagalit ko. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Luto na yung impeachment. Ipinagmamalaki nga nila yan eh. Naluto na, di ba? I think that was few weeks ago. Maybe 2.5 or 3 months ago. Pinagmamalaki ni Lisa Tanas at ng kanyang mga kaibigan, nagawa na yung impeachment. Kaya ako ganito kagalit. Yang pag-aaresto nila kay Sara, hindi yan imposible. Nakita nyo na kung anong ginawa nga kay Marcoleta, dyan sa Senado, kay Bato, lahat. Tapos ngayon, wala kayong ginagawa. Yung mga kaalyado niya, ang iba dyan, pera-pera pa rin yung mga alpot. Kung paano makapanloko sa OFW, kung paano makabenta ng mga lot B nila, gamit ang pangalan ng mga Duterte, o yung mga kaalyado. I'm not referring only sa mga alpoterang mga yan. Doon sa mga taong malalaki, na pinagkatiwalaan ni PRRD. Yun yung issue natin. So, ang question, pwede ba siya maaresto? Yun ba ay clickbait? Pwede siyang maaresto. Although sinasabi nga, binabasa nga natin yung jurisprudence, okay, na sinasabi ni, ano ba sinasabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, okay, na hindi naman niya sinasabi na hindi niya sinasabing forever na immune si Inday Sara. Doon sa sinasabi niya na yung sitting impeachable officers habang nililitis o ini-impeach siya diyan, di ba? Hindi pwedeng sabay-sabay ni Rumble na kasi nga nakalagay doon eh. Supreme Court decision. Dahil nga ongoing ang Maleta impeachment. Tatapusin muna yung proceeding na yan ng Maleta impeachment, then, after that, na alam naman natin na i-convict nila yan, kahit wala silang bilang, then, criminal prosecution. But, dahil bendalo na nga itong mga bangag na ito, mga kababayan, even merong mga sinasabing jurisprudential support
from the Supreme Court na sinasabi ni Attorney Lim, alright? Temporarily, sinabi naman yan, hindi naman immune si Inday Sara forever. Tapusin muna yung maleta panggigipit nila. Ang ginawa nga nila is really kuyog. Kaya ang question natin, pwede ba siyang maaresto? Aarestuhin ba nila? Clickbait ba yan? Yan ang katanungan. Kasi alam nga naman sasabihin ko na aresto ng si Sara. That's fucking fake news. Ang tanong, aarestuhin ba nila? At pwede ba nilang maaresto si Inday Sara? Yes. Pwede nilang ikulong at arestuhin si Inday Sara kahit hindi pa convicted. Kahit hindi pa siya guilty. Kahit hindi pa siya na-impeach. Ano ang tawag dyan? Anong tawag dyan kila Marcoleta? Si Marcoleta, ang kaibigan natin, makaibigan naman natin lahat yung mga yan. Si Mike Defensor. Anong ginawa sa kanila? Convicted na ba sila? Pagpapahiya or ginagamit ang salitang pre-trial detention. Ano ang nag-convict sa kanila? Trial by publicity. Nakulong sila na hindi pa sila convicted. Hindi pa nga nadidinig yung kaso nila eh. Okay? Kaya lagi na lang sinasabi ng mga magagaling na abogado, presumed innocent pa rin. Kasi nga, yung akusado, yung ginawa nila ng kwento, ay hindi pa napapatunayan na guilty beyond reasonable doubt. Yan ang lagi nating naririnig. Presumed innocent. Hindi pa nga guilty, di ba? Dahil, hindi pa siya guilty hanggat hindi pa napapatunayan yung sinasabi na guilty beyond reasonable doubt, sabi ng mga lawyers. So, yung kinakaso nila, grave threats. Sino ang nagreklamo? Ang mga bangag. DOJ. Merong preliminary investigation? Yes. Pero tignan nyo, di ba? Inciting to sedition, halos magkarugtong lang naman yan eh. Binasura, pero ipinipilit nila. Grave threats si Sara gustong gurgurin. Paulit-ulit na pinapaliwanag sa atin ng mga matitinong abogado na walang conditional threat ang tawag doon na kailangan magurgur muna nila si Sara Duterte bago mangyari yung sinabi ni Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, wala nang batas-batas sa Pilipinas kasi bendalo nga. Kahit walang probable cause, dahil yan ang sinasabi ng Korte Suprema doon sa inciting to sedition about it. Walang prima facie evidence. Walang probable cause na nakita, kaya basura. Then ayun, the next day may nakaredy ng mga hayop na grave threat para kidnapin o arestuhin si Inday Sara. Kasi nga may hurong-hurong na may warrant of arrest, di ba? Yes. Yan yung tanong ko. Pwede ba siyang maaresto? Yes. Aarestuhin ba siya? I hope not. At sana pumantay na ang mga paa. Pero pag gusto ni Lisa Tanas at di ba arestuhin si Inday Sara, kahit bukas aarestuhin nila yan. Kaso lang medyo, kunyari sinisilip-silip pa nila yung batas kung paano nila babaliin. Temporarily kukulong nila, susutan nila ng kulay dilaw na damit. Di ba? Dilaw ba yan? Dilaw na yan eh. Hindi naman orange, di ba? Ba't ba nagpalit yan? Dilawan talaga yung mga hayop na yan. Alright? Ngayon, ano ang gagawin? Habang nakakulong si Inday Sara, pa-file tayo ng bail naman, katulad ng ginagawa ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. So, pero nakulong na nila. Katulad ng ginawa nila kay Manong J. Sonsa. Na kinulong nila, di ba? Tinaon nilang weekend. Pinasuot nila yun, pinahiya nila. Ginamit ng mga ulaga, ng mga kakampi nila, J. Sonsa nakulong dahil dito sa defamatory chuchuchuchu. And later on, nabasura din yung case laban kay Manong J. Pero irreversible ba yung pagpasuot at pagpahiya nila ng kulay dilaw na suot ng mga bilanggo dyan? Hindi. Forever na may digital footprints na dyan dito sa social media. Sa iCloud na sa cloud, digital cloud na ginagalawan natin. Yan yung purpose ng mga bangag. Although available yan, before conviction, napahiya na si Inday. Kahit isang araw lang niya o oras nila, katulad kay Manong Chavit Singson, na sinorpresa nila, hindi nga alam ng tao na kinasuhan siya. Bigla na lang sabi, may kaso siya. Di ba? Nakasmile pa si Manong. Pero Manong is 84 years old. And
I believe, maayos na yung buhay niya. Siguro, for sure, di yan na iniinda yun. Di ba? Pero para sa akin, yan ay, dahil kilala natin ng mga bangag, yan ay kanilang mga trophy na pasuotan kay ng Diyos. Kaya pag natanggal na yung mga bangag na yan, pag namatay na, hindi lang dapat dilaw ang ipasuot, saka dapat bitay sa ngalan ng batas. Kaya ang question mo, Palangga, I don't know, I forgot your freaking name. I don't know kung kakampi ka ba o kalaban na nag-clickbait si Maharlika, hindi kita follower kung ganyan ka. Maghiwalay na tayo. Di ba, Palangga? Maghiwalay na tayo! Nanood-nood ka dito, tapos hindi mo pala ako kilala. Then get lost. Di ba? Lumayas ka na kung ayaw mong matuto. Hindi mo pa ba nakikita? Gugurgurin na tayong lahat. Lahat tayo inaabol. Ang mga kaibigan natin, ang mga nakikipaglaban nasa na, Lorraine Badoy, Pare Roque, asan na si Leandro, Loren Ligarda, yan, susunod si Robin Padilla, Senator Bongo. Kung hindi yan sila, I don't know kung paano nila gagawin. Sino pa? Alan Cayetano, Pia Cayetano, lahat. Uubusin at ang matitira na lang ang mga demonyo. So might as well act now or else now or never. Diba? Aarestuhin? Posible talaga yan. Yan yung matagal ko na nga sinasabi. Matagal ko nang sinasabi yan sa inyo. Na kayang gawin lahat ng mga bangag, lahat, kunyari, di ba? Grabe, di ba? So I'm just worried. Kaya you have to act now. Kailangan nyo natanggalin ang mga bangag. At ipalit nyo na yan si Inday Sara dahil siya naman talaga ang mahal ng bayan. Saan ka nakakita sa kabila ng paninira nila? Sanib persa ang mga demonyo, mga paring mga hayok sa laman. You know, hindi man lahat. Ang mga maletagang sa Kongreso, sa Senado, na mga bumaliktad, si Kilay, si demonyong Joel Hudas, si Onggoy, si Bilatrang Virus, si Laila na matakaw sa Sabang Bigatla, lahat yung mga yan pinagtulungan ng Inday Sara. Nag-isa lang si Inday Sara. Nakatutok sila kay Inday Sara. Oh, mahal pa rin ang taong bayan, ang trust rating abot hanggang langit. May probable cause ba para issuean si Inday ng warrant of arrest? Kay may probable cause o wala, pag ginusto ng mga bangag, aarestuhin nila. Yan. Kung pwede ko nga lang kayo pagpapaluin sa puwet, pinagpapalo ko na kayong lahat sa puwet. Dahil ang bunga nga ako dito, buti na lang ngayon, hindi ako napapaos. Na nakaraan, napaos tayo, kami dalawa ni Harry Roque, daldal kami ng daldal. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Lahat na isinayaw na namin. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, butod, butod, butod. So wala kayong ginagawa. You're just watching there. Enjoy the baha, you know. Na hindi naman daw abot hanggang liig. Diba? Hindi nga daw umabot hanggang tuhod, pero hanggang liig, lagpas tao. And yung gusto nyo yan. Oh, buiset talaga mga bangag na yan. Kaya dapat na talagang kalusin. Dapat tanggalin yung mga hayop na yan. Ano gusto nyo ngayon? Sige, Abi. Ano pa? Wala na nga batas. Marie, how are you? Oy, Marie, mag-cruise tayo ha. Okay, para kumalma ako. Okay, ang dami ko nang nare-receive na mga inquiries sa ating cruise. All over the world, kahit saan nyo gusto, I'll be your travel advisor. Maharlika Travel Network. We're legit, ha? We're not a fly-by-night company. We're like sindikato katulad ng mga bangag. Mga sindikato. Nagtatrabaho tayo ng patas. Yes, Romantic Moon, AFP Bots. Diba? Hindi malayo yan. Lumalis na ba si yung nag-ano kanina? Wala, nainis lang ako. Sige, patawarin na kita. Alam mo naman ako, mabilis naman ako magpatawad. Kung kakampi kita, kung hindi, ay ambot sa imo, Dodong. Pinagtulungan nila si Sara. Hindi nila tatantanan si Sara Duterte. I'm telling you. Lahat yan, ako ang unang, hindi naman talaga ako unang nakalam. Ako yung pinaka-unang nag-expose. Dahil ako lang ang may tapang at malasakit sa inyo. Yan ang totoo, dapat sa akin yung title niya, Day. Bigyan mo nga ako, Day, ng award, Day, na trophy, Day. Day, Sara, baka naman. Tapang at malasakit. Since 2022, nilabanan ko. Dapat nga mayaman na ako kung nag-kiss ass ako kay Bangag at kay Satanas. Imagine mo yung mga pangit nilang mga trolls. They're talking about millions and millions. Wala pa silang direct access kay Satanas.
Ako, imbitado ni Satanas, pwede na ako magpakaalipin sa kanya, nanakawin ko yung pera ninyo. For sure, ang daming nanakaw ko na dyan siguro na kung katulad ako nila, dyan sa GAA 2025, 2024, 2023. Okay? Baka meron na akong bahay sa Mars or whatever, pero lumalaban ako ng patas. That's why I work so hard para sa buhay ko. Yan nga lahat na lang ng mga small business pinapasok ko. Hindi nyo lang alam, ako, later on, ikukwento ko pag naging successful na yung mga ginagawa ko. You can't believe me, kung nabibidyohan nyo lang ang mga ginagawa ko sa buhay, sasabihin nyo, galing naman itong baklang to. But I'm not gonna tell you. Hindi pa kayo deserve na kakwentuhan kong yan. Hindi. But seriously. Okay, habang ako nakaupo, nakahiga, I'm freaking working. Kasi mas pinili kong mabuhay ng tama. Yan ang katotohanan. Pati mga luma akong damit, binibenta ko para sa tamang sa patas na pamamaraan. Kung tutuusin, pwede ko na yan, hindi ko na inano yan eh. Diba? Kung tutuusin mga damit, okay, tapo mo na lang, i-donate mo sa Goodwill or donate mo sa Salvation Army. You know what I mean? Tapos, ba't pa ako magtatsaga dyan magbenta ng mga kung ano-anong anik-anik ko kung meron naman akong pera galing kay Bangag? Yes, directores. Oo nga eh. I'm still working with that. Ang dami ko kasi ginagawa. Nakita nyo, nauna yung travel, yung pagiging travel advisor ko. But I am enjoying ang daming mga inquiries and hopefully makasama kayo sa aming mga group tour, group cruise. At huwag kayong mag-alala. Yung pera ninyo hindi mapupunta sa akin. Direct. The design of my business is diretso sa Royal Caribbean, okay? O sa cruise ship. Hindi dadaan sa mga kamay ko. Alright? When you book, diretso kayo magbabayad. Well, I will process it. Diba? I will give you access and everything. I'm not gonna keep your money sa bank account ko. Yan ang katotohanan at walang markup. Makikita nyo online, you can see, yung mga ganun ba drama. Kasi, ang sinasabi ko nga sa inyo, mga kapalangga, kung pinili ko lang na maging kawatan, katulad ng mga hayop na yan, hindi na ako magpapakahirap magtrabaho. Lagi na lang ako nasa likod ni Satanas. Puri ako ng puri. Ay, malamang sexy-sexy mo ng hayop ka. Di ba? Ang sexy-sexy mo na kahit butod kang demonyo ka. Kasi syempre, kumakabig ako ng mali-maleta, di ba? O, pwede man ako magpanggap na, si BBM, ang galing. Sila, gano'n-gano'n. Hindi yan kaya ng konsensya. Mamamatay muna ako bago, kahit gurgurin nila ako, hindi ko kaya magsalita sa tao. Hindi kasi ako bulerang tao. I don't fucking do that. Nasabihin ko, maganda ka, pero butod ka. Sabihin ko, ganito ka, pero hindi naman, demonyo ka naman. Di ba? So, yun yung inaano natin dito, mga kababayan. So, ang question natin ngayon, maaresto ba siya? We don't know. Okay, now we talk about Bangag. Yung kahapon yung mga, ano tawag dyan? Yung yung nag-speech siya dito sa, sa foreign correspondent, chucho, yung FOCAP. Alright? Nag-ano siya doon, nagkaroon siya ng presidential luncheon, chuchu, kumain, gumastos sa pera ng bayan. Doon sa event na yon, okay, inamin niya sa kanyang speech. Sabi niya, kasi tinanong siya regarding sa mga taxes o mga pinanggoyo niya, mga hindi nila binayaran sa kanilang mga nakaw na yaman. So sabi niya, I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor. Ito ang sabi niya. Mga kababayan, ano pa yung sinasabi niya dito? Ngayon, dahil nga, tinanong siya kung ano ang, kung ano yung ginagawa niya sa, ano ginawa niya, binayaran ba niya mga taxes niya, chuchu. Alright? So ngayon, ano ang sabi niya dito sa salitang ito, sa what do you call it? Sa forum na ito. Hindi niya naasikaso kasi busy siya sa what? Sa pag-ano ng taong bayan? Sa pag-aasikaso? Sa pagbibigay ng mga good services? Anong good services, Bangag? Tangina, paano siya naging busy? Kung busy siya sa mga infra, dapat walang flood control. Scam. Walang flood control scam. Sana walang baha na nalagay kayo sa Guinness, okay, sa buong mundo. Sa world record, nandyan sa media, na ang buong Metro Manilaan ay nilamon ng basura. O lumutang ang mga basura, tapos magyayabang si Bangag na waste to energy,
Yung gagawin natin yan, ang mga basura, gagawin nating energy, chuchu-chuchu. To justify na parang, it's okay. Kasi yung mga basura naman yan buti nga nagkaroon tayo ng mga basura kasi gagawin nating enerhiya. Di ba? Ay kasinungalingan. Then, yung tungkol dito sa nakaw na yaman nila, naalala niyo ba yung tanong ni, who's that? Ni Ferguson. Sarah Ferguson. Tinanong siya, sabi sa kanya, nung tumatawa-tawa na parang buang, why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Bakit hindi mo ibalik yung mga perang yan na mga ninakaw nyo sa taong bayan? Kasi nga, dun sa interview na yon, pinag-usapan yung plunder ng pamilya niya, di ba? Ang daming mga nakaw. Sabi ko, nalagay nga sila sa Guinness World Records. Nilagay sila dyan Kahit i-google mo ngayon, di ba? So, paulit-ulit, tinawanan lang yan ni Bangag. The greatest robbery of a government. 5 to what? Ay 10 billion US dollars. Tapos na yun, sa speech niya, umamin siya kahapon. Yeah, was it? Kahapon. Na I have neglected some of my duties as co-executor ng estate ng father ko, chuchu-chuchu. Neglected. Umamin siya na pabaya siya, hindi talaga siya nagbayad kasi wala siyang intensyon na magbayad ng mga taxes at hindi niya pagbayad ng taxes. Mga kababayan, sino ang nahirapan? Hindi ba kayo? Taong bayan? Imagine mo, inamin niya mismo kahapon na hindi niya nakaligtaan niya dahil busy siya. Hindi na nabayaran mga estate taxes, chuchu-chuchu, as a co-executor. Then, hindi daw siya hindi daw siya, parang ang sinasabi niya doon, wala siyang criminal liability, kasi inamin naman niya, and busy lang daw siya, dahil nga, busy siya sa pagiging presidente niyang Bangag. So, ang question ko sa inyo, papayag na lang ba kayo na paulit-ulit? Na umami na nga, okay pa rin din sa inyo. Nailagay na nga sila sa Guinness World Records. Na yan dati din ang sinasabi ng mga dilawan, tapos ngayon magkakasama na sila, magkakakampi na sila. Di ba may lumabas nga na, I don't know, I think, ay isa yata sa mga na-expose natin or I don't know, sa dami na-expose natin na habang tinatanong siya ni Ferguson na bakit hindi mo na lang ibalik yung mga pera ng ninakaw na, not really the word is ninakaw, basta this is my word, okay? Ganun yung konteksto. Ganun yung brutal na konteksto na ibalik sa mga Pilipino. Bakit hindi mo ibalik? Back in the hands of the Filipino people. Di ba yun? Nagkaroon ng parang pag-gang up kay Ferguson. Lumabas yan, i-google nyo to. Ito yung review na nga lang ito dahil nakakapagod na yung mga ginagawa sa atin. Review na lang ito sa atin na balikan natin yung nakaraang mga pinagsasabi. Di ba? Pangiti-ngiti. Di ba? Naggingi-wingi. Tapos sabi ni Ferguson, ano sabi niya? May I just ask you? Sabi niya, why that is funny? Bakit nakakatawa? Nakakatawa ba? Na sinasabi, bakit hindi ibalik ang pera ng bayan? Ang sabi niya, I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. ABC News. Ngayon, naibalik ba ang pera? Dahil yun, isa sa mga, nung dati pa yung Bangag, ibalik, dahil may ginto, si Bangag Jr., ang mga gold bars. Ang sabi ni Imelda, naku, yung mga dokumento na yan, ng bill of lading, makakabayad lang, ibabayaran natin ang utang ng buong Pilipinas. At hindi lang buong Pilipinas, buong mundo, recorded yan. Ginago tayong lahat. Mamamatay na lang yung matanda. May naibalik pa sila, lalo tayong pinagnanakawan. Kaya paulit-ulit, bakit di mo ibalik ang pera? Ano sagot ni Bangag? Everything was taken from us. We have nothing left. Di ba gago? Paano siya nabubuhay? Jobless siya. Since birth, jobless ang Jutang Ginemes. Ang ginawa nila, pinagnanakawan ang taong bayan. Naging senador. Di ba?
Sa Ilocos pa lang, magdanakaw na. Naging senador, ayan, sangkot dyan kay, who's that? Ano pangalan nun nung babaeng yun? Yung sa pork barrel? Si Napoles. Oh. Nabawi ba natin ang pera? Kaya dapat ba tayo magiging complacent or ano lang tayo? Upo-upo lang tayo. Okay, proud to be Pinoy. Nanalo naman si Alex Iyala. Di ba? Nakaka-proud. Ang sarap maging Pilipino. Putang ina. Yung buhay ninyo. Nalulubog kayo sa baha. Wala kayong pagkain. Wala kayong panggas. Wala kayong pangdoktor. Kasi hayop, DOH, lahat yan. Ninanakaw. Kailangan nyo pa magmakaawa sa mga jutang genemes na mga maleta kongresista, mayor, gobernor, congressman, baka naman makahingi ng guarantee letter. Bullshit. To talk about being proud na maging Pinoy. Wala na nakaka-proud sa panahon ngayon. Nailagay na tayo lahat. Kayo dyan. Well, ako, I'm here. Diba? Nailagay na kayo na ang Pilipinas ay lubog at pinamumunuan ng greatest robber, greatest syndicate, greatest thieves. Ano pa ba ang term na gusto nyo? Greatest demons, greatest, oh my God. Paulit-ulit na lang tayo dito. Tapos ano sabi ni Bangag? Ulitin natin, pinag-usapan natin. Tinanong siya, anong masasabi mo na mataas pa rin si Sara Duterte? Si Sara Duterte sa kanyang mga survey, chuchu-chuchu. Ay, hindi. Sabi niya, hindi naman nasusukat yung hindi naman nasusukat yung yung ginagawa niya, yung mga polisiya daw niya sa mga survey. Hindi ako naniniwala dyan, chuchu-chuchu. Putang ina, ginagago kayo. What the heck, may survey pa? Not only in the Philippines. Ulitin natin, bakit may survey mga ulaga ng mga bangag? For sa mga palangga ko, alam nyo na. Ginigage o sukatan kung ang presidente bang bangag na adiktos ay gusto pa ng tao. Hindi nyo ba nakikita yung mga yung mga reels? I will show you something na tuwang-tuwa ako. Okay, here we go. Hindi ba kayo nakikita nito na nagbabaral yung mga ganito? Magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin Nakakatuwa si natin ang Palangga. tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Di ba? Ginawa na siyang katawa-tawa. Hindi lang siya mag-isa. Ang dami na makikita mo, viral, na yung mga tao, ginagawa siyang voice-over sa kanyang mga kagaguhan, sa kanyang mga kasinungalingan, mga kababayan. Tapos okay lang sa inyo? Really, Charlie? Tapos gagaguhin kayo, nakalimutan kasi. Busy kasi ako sa trabaho ko sa pagiging bangag na president. Kaya nakalimutan ko na yung mga tax namin, chuchu-chuchu. Nakalimutan, pera nyo yan. We're not talking about barya lang. Billions. Billions and billions of people's money. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Puro kasinungalingan yan si Marcos Jr. Wala nang ginawa. Lahat daw ninakaw, lahat daw kinuha sa kanila. Sinong kumuha? Ang government? Di ba lagi yan sinasabi na kinuha daw yung yaman nila? Galing yun sa pera ng bayan. Di ba yung PCGG na yan, tignan mo yung mga nasa likod yan. Kakampi ka na. Tignan mo si Belatra Cris Aquino, magkakasama na sila. Samantalang buong buhay nila, binulag nila ang taong bayan, yung mga Aquino, na si Marcos ang gumorgor kay Ninoy. At ngayon, sama-sama sila. Yung mga kampi ng mga Aquino, si Dilima na matakaw sa Saba, si Virus na Bilatra, lahat sila yung mga hayop na yan. Lahat sila mga makaliwang grupo na galit sa mga Marcos. Sama-sama na sila. Sama-sama sila sa lahat sa pagnanakaw. Sino ang kawawa? Kayo. Nagpauto kayo sa mga Aquino at sa mga Marcos. Ako somehow nauto ako, nabudol ako, pero nanindigan ako. Isang buwan pa lang, o bago pa nga siya umupo, alam ko na demonyo siya. Tapos ang drama niya doon kahapon daw, kasi mga media, ulagang media yung mga nakaharap doon. Ano sabi niya? The role of the president is to defend press freedom daw. Never to diminish it. Press freedom? Ano sinasabi niyang press freedom? Walang press freedom sa bansa natin, sa bansang Pilipinas. Okay? Lahat gustong pagtakpan.
Okay, tignan mo, press freedom yan. I mean, that's freedom ng mga random samples na nagsabi na ayaw nila kay Bangag. Kaya naging -30, -27, ang pinaka-latest +1. Umangat ng konti ang gago. Tapos gusto nilang pigilan. Oh, wala naman yung survey na yan. Bayad yan, ganyan-ganyan, ganon. Pag hindi ayon sa kanila bayad, well, we all know na nababayaran talaga. Hindi man lahat, nababayaran talaga yung mga yan. Alright? Then, ano? Press freedom? Kasi ano doon mga press freedom? Lahat kinukulong. Si Marlicat, gustong gurgurin. Si Harry Roque, tinaman na ng kaso. Si Leandro, si Legarda, si Marcoleta, kinulong. Si Defensor, sino pa ba? Ayan, susunod, ikukulong na lahat. Press freedom ka mo? Ang hindi lang nakukulong dyan, yung mga bumabaliktad o yung mga double agents. Na kunyari, okay, mag-Duterte ka muna. Eh, recently, nilalampaso ni Inday Sara. Ano ba yung mga score ni Inday Sara? 51%. Right? Yung trust rating. Ano pa yung mga figures ni Inday Sara? 50, 31, 56, I forgot. Basta yung mga figure na yon. Kasi gusto ng taong bayan si Sara dahil alam nila, gising na sila, na si Bangag, kaya bagsak, sumadsad hanggang impyerno, hanggang burak, yung kanyang trust rating. Kasi wala naman talagang trust rating ang Pilipinas sa kanila. Dahil wala nga rin press freedom sa atin. Walang freedom. Hindi tayo malaya. Lahat ng mga nagpo-post, it's either papatanggal yung Facebook page mo, like ako, 2, or kakasuhan ka, sisindakin ka ng demonyong Bangag administration na yan. Right? Gagawa ka ng satire dahil nabubuisit ka kay Bangag. Ginagamit mo yung skills mo, gagawa ka ng satire post. You know, yung mga nakakatawa, ay katulad niyang mga ganyan, oh, you know. Oh, baka mamaya i-report yung mga ganun, tatakutin, oh, pag hindi mo ni-report yan, lilyari ka. Nasaan ang press freedom sa bansa natin? Alam mo kung anong meron? Pagnanakaw freedom. Pulburon freedom. Crime freedom. Malaya lahat ang gumawa ng krimen, malaya lahat ng mga kasabwat nila ang magsingot ng pulburon katulad ni Claro na papapaligiran ng kababaihan ayon sa kay Delilah. Okay? Ayon kay Delilah, kay Mavil at saka kay sino yung pangalan ng halipa ng ng natin, Rayan. O, di ba? Yung mga kwento na 'yon. O, malaya, diyan kayo malaya sa krimen, malaya sa paglutang ng mga basura, malaya sa pagnanakaw ni Satanas, malaya sa pagyakap nila kay Aida. Ano pa? Malaya sa panggigipit, malaya sa panggugulo nila sa Senado, ang NBI, malaya sa pagtatanim ng mga kaso. Lahat. Then you talk about freedom? Ha, Bangag? Paano siya naging busy at naging yung mga sinasabi niya na busy siya sa mga polisiya. Anong polisiya? Polisiya para mag-hoard? Polisiya para sa mga smuggling? Polisiya para gamitin ng mga amiga niya ang mga konsulado sa iba't ibang bansa ang perks at pera ng taong bayan ng mga OFW na magre-request sila sa mga consul general. Hello, consul? Consul Kwak-Kwak, pupunta yung mga kaibigan ko dyan, ha? Tatawagan lang ng mga assistant ni Satanas, pwede ba pasunduin nyo sila sa airport, especially VIP nyo sila at providean mo ng mga sasakyan? At the OFW's expense, kasi pera ng OFW yan eh. Yung mga nagbabayad sa mga consular services, yung mga passporting, kung ano-ano mga punyetang consular services dyan, di ba? Sa mga, what do you call that? Konsulado. Di ba? Ginagago kayo ng Bangag administration na ito. Kaya hindi rin ako titigil dito. Kaya no wonder, -27, -13 si Bangag. Sa susunod, ano na yan? -100, ibig sabihin pantay na yung paa niya. Tapos na ang kwento niya. Matatapos din yan, mga kababayan. Ano sabi ni Bangag? May sinasabi si Bangag, magkaroon daw ng, ano sabi niya? Dito, di ba, may dispute tayo sa China. Okay, dyan sa West Philippine Sea. Ano sinasabi niya? Saan na ba yung balitang yun? May sinasabi niya na magkakaroon daw ng reset at joint oil exploration. Bongga, di ba? Oh, alamin natin. Nagbasa tayo ng balita. Alamin natin
kung tama ba ang sinabi ni Bangag na makikipag-reset moving forward laban sa China at magkaroon daw ng joint oil exploration. Galing, di ba? Siyempre, pag hindi natin alam, pag hindi tayo nagbasa-basa, hindi tayo nag-research, parang, oh, wow, galing ni Bangag, makipagkaibigan sa China, joint oil exploration. Matapos nilang, mga kababayan, matapos nilang mag-provoke ang China. Yan ang sinabi ni Bangag. Asan yung article about joint exploration? We'll see. Alright, where is that? Here we go. Sabi ni Bangag, Kapal na mukha ng hayop na ito. Ayan, okay, here we go. Ayan. Okay. Okay, di ba? Tinanong siya about dito sa, yung conflict sa China. Okay. Ang sabi niya, every time there is an incident, I suppose you could call it a reset. Okay? Let's not do that anymore. Bait-baitan, di ba? Let's find ways to bring the levels of tension down. Sino ba nagbibigay ng tension? Sino ba nagpakalat ng kabaong dyan? Di ba ang Bangag administration? Okay? Pero sinasabi niya, hindi porket reset, ay susuko na natin sa soberanya, chuchuchucho. So, ang tanong natin dito, pwede ba yon na magkaroon ng joint exploration sa oil? Okay? Teka lang, pwede ba yon? Teka, tignan natin. Where is that? Sa email ko yung ating balitang katakataka. Balitang kabangag-bangag. Dapat pala ganon. Right? So, ang yabang-yabang ni Bangag. Okay, here we go. Di alam naman natin, balikan natin yung timeline. Okay, kaya natin inilalaban yan. Arbitral award. Atin yan, ilaban natin. So, huwag natin isuko ang ating soberanya, kasi meron ng arbitral tribunal award dyan, UNCLOS, chucho, lagi nating naririnig yan, alright? Na atin yan ang West Philippine Sea at karapatan natin. Then, may sinasabi din ng China, okay, mayroon din kaming claims dyan dahil nasa loob yan ng 9-dash line, chuchu-chuchu. Di nagkaroon ng Korte Suprema decision na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional daw. Okay, mga kababayan, yung ginagawa ng China, But, here we go. Okay? January 10, 2023, there is a Supreme Court decision na i-declare ng Philippine Supreme Court na unconstitutional ang isinulong na Joint Marine Seismic Undertaking o JMSU ng PNOC kasama ang Chinese at Vietnamese sa state oil Vietnamese state oil companies. Anong ibig sabihin yan? Kasi sabi nga daw ni Bangag, magjo-joint oil exploration daw sila with China. Kaya reset na lang daw. Sabi pala ng Korte Suprema, noong January 10, hindi po pwede yan. Kasi unconstitutional yung sinasabi ng PNOC. Okay? Bakit? Okay? Dahil daw kahit seismic survey lang yung sinasabi nila, okay? Ang sinasabi ng Korte Suprema na petroleum exploration pa rin kahit gamitin ng iba't ibang mga term. And based on Article 12, Section 2 ng Constitution, dito sa article na binabasa natin, ang exploration ng oil, development and utilization ng Philippine natural resources ay dapat manatili sa full control ng bansa natin. Ang sabi dito, lawful. Diba? Yan yung mga titignan natin pag nabasa natin. So, ang sinasabi, diba, reset na tayo. Makapagmabutihan na lang tayo sa China. Joint oil exploration. Siyempre, pag wala tayong alam sa batas, hindi naman talaga natin alam kung ano pinagsasabi nila minsan. You have to Google it, search it. Yung sinasabi niyang joint exploration, it's against the law. Kasi dapat ang kuha ng ng mga sources na yan na nasa jurisdiction natin, hindi pwede natin i-share kung kani-kanino lang. So, niloko na naman tayo ni Bangag. Nakala natin, okay na, plak na yung mga demonyong mga ulaga niyang mga
trolls. Oh, ang galing talaga ni Bangag. Imagine mo, ayan, hindi na tayo makipag-away sa China kasi, maghati na lang, joint oil exploration, 50-50. Kung may 1 billion ng China, may 1 billion din tayo, da. Pero yun pala ay bawal sa batas. Pero nakalagay dyan sa law field, i-google niyo yung pinagsasabi ko. Right? So, paano pala tayo maggaganyan? Nakalagay din dito sa Reuters. Alright? So, hindi po pwede. So, sinasabi ni Bangag dito na reset, isang kasinungalingan. Isang optics para lang may masabi siya na kunwari ay okay, ganyan, bati-bati na sila. Pero sila rin ang utak ng pagpapakalat ng kabaong dyan sa China, ay kabaong dyan sa Maynila. Tinilagay yung presidente ng China at ang kanilang ambassador para mag-create ng kaguluhan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto na talaga magkipagyera, ibala nila yung butod ni Satanas. Ibala nila yung mudlo ni Sandro Marcos, lahat yang mga yan. Walang mag-move forward. Kasi si Bangag, 10 na sinabi niya, 100 ang mali. Yan ang katotohanan. Hindi yan totoo na kunyari nag-usap-usap sila ni President Xi. Hindi siya kakausapin ni President Xi. Sa ganyang katarantaduhan na ginagawa niya, na nagpo-provoke, yung mga kaungguyan nila, yan ang magpapahamak sa taong bayan. Right? Hindi pwede mag-oil exploration with China. Dapat, oil exploration, digging, tayo lang. Yan ang sinasabi, malay ko dyan. Yan lang naman ang binasa natin dito sa law field. For sure, legit naman itong binabasa natin. Right? Paano magkaroon ng economic cooperation ng China when it comes to oil? Disputed area nga yan eh. Diba? Baka mamaya, pigilin pa lang sana yung pagpasok natin ng saging, ng durian, o kung ano pa mga produkto natin. Diba? Dahil sa ginagawa ni Bangag. So, in-explain dito, ulitin natin, Article 12, Section 2 ng Constitution na ang natural resources ng Pilipinas, kasama ang mineral oils, olive oil, lahat ng natural resources, petroleum, ay sa Pilipinas lamang. At yung exploration and development ay Pilipinas lamang ang may full control. So that's fake news na sinasabi ni Bangag na reset, moving forward, at makipag-ugnayan sa China. Isang malaking BS, isang malaking kabangagan na ginagago kayo na yun para merong soundbites naman itong kanilang mga bayad o environmental journalist. Diba? Lahat pangguguyo ni Bangag. Hindi pa rin kayo gising. Patuloy pa rin tayo magmaang-maangan dito. Hindi po pwede yun. Diba? Okay, mga export-import. Diba? Yung mga produkto natin. Pero yung sila ang mga may sa ating, ano ba sa Tagalog, ang natural resources. Sariling yaman. Tama ba? Okay? Yung ating angking yaman na sa lupa lang ng bayan natin matatagpuan ay hindi mo pwedeng i-share. Pwede mo ibenta sa kanila after, pero hindi mo pwedeng i-share na kayo, sige, mag-ano tayo dito, maghukay tayo. Yung mga ganyan, di ba? Kaya lahat, sabi ko sa iyo, ginagago kayo ni Bangag eh. Na sinasabi niya lang para what? Kunyari, what? Sige, para bumaba yung yung level ng tawag diyan ng conflict. Mag-de-escalate siya, chucho. Wala naman tayo nakikipag-usap siya ng maayos sa presidente. Ang umarap sa kanya, yung ambassador lang. Ibig sabihin, dinidedma siya ng presidente ng China kasi ulul siya. Kahit nga presidente ng ng Amerika eh. Di ba? Hindi naman siya binibigyan talaga ng mahabang pansin. Mga optics lang. Binigyan ba siya ng grand entrance dito? Yung katulad ng ibang, like ng Japan, yung mga state visits dito. Walang ganun si Bangag. Kasi alam ng Amerika na adik at kawatan si Marcos Jr. Yan ang katotohanan. So enough for that BS, Bangag. Matatapos ka rin, papantay din ang paa mo. Yes, likas na yaman. Sabi ko nga, angking yaman, di ba? Malapit-lapit na ako doon. Ang likas na yaman, angking yaman, okay, ating yaman, tanging yaman, pwede rin. Sabi ni Gurgur, wala daw tayong gamit kaya makishare tayo. Ayun na nga.
Wala tayong equipment, so mag-share na lang tayo. Ayan, may natutunan kayo today. Hindi tayo nag-clickbait dito. We're not like that. Nasaan na yun, yung nag-comment doon? Palawin ko yun sa buli. Right? O ngayon, let's talk about, okay, bago ko makalimutan, kahapon, yung Norwegian, who's that, yung Norwegian, na nanggulo doon sa Iloilo, sa Uton, Linte. O, ano siling daw? Okay, ano siling sa mga Utonganon, sa mga Ilonggo, balada? Okay, ano siling ni Romantic Mon? Yamang Alindog, correct? Siyempre, mayaman ang ating Alindog. Alright? So, late na natin, napanood actually, after na tayo mag-vlog, ito palang hayop na tong si, who's that? Okay, itong pangalan niyang Daniel Stepan Robertson. Okay? Noon kaguluhan kahapon dahil doon sa 50 megawatt hyperscale AI data center na itanayo dyan sa Oton, Iloilo City na himigit kumulang daw ito ay what? More or less 10 hectares. Okay? At ito ay connected sa Norwegian Green Energy. Then pinakita na natin, 'di ba, na tinanong pala itong si Norwegian ng SB member na si Anne Rose Parod about paano yung effect niyan, ilang tubig ang kailangan, ilang kuryente, about the environment thing, ano yung magiging effect, okay, sa komunidad. Tapos nag-walk out. Ang question ko, alam natin na ang mga foreigners na yan, okay, nagkakaroon sila ng penetration when it comes to business kasi hindi maaring, sigurado ako, 100 million %, na mayroon na naman siyang contact na politiko, okay, I will help you, kilala ko si Mayor, kilala ko si ganito, si Bangag, kaibigan ko, makakalusot ka dito si Mabilog, ganyan, makakalusot ka dito. Ayun, recently, absuelto na naman si Mabilog sa mga kasong kinasasangkutan niya. But anyway, going back dito sa Norwegian na to, tinanong lang siya. Kung ano ang magiging effect ng kumpanya niya, ilang capacity ng cubic meter, whatever, ayoko magpaka-technical talaga kasi, hindi naman tayo, right person to talk about the cubic chucho-chucho. I-review ko pa yung aking algebra at geometry. Anyway, tinanong lang naman siya. Tapos ganun yung akto niya. Kaya di ba kahapon, emotional din ako. Ay, man. Dapat yan, totally ban na yan. Hindi talaga tayo dapat nagpapaapi. Diyan pa lang, 10,000 hectares. Okay? Palayan, 10,000 hectares, tapos guguluhin nila yung komunidad ng Akon, mga palangga, sa Iloilo. Di ba, imagine mo, nasa sariling bayan ka, sa sariling bayan natin, magtatanong ka lang, igaganunin ka na, ipakyo-pakyo ka na. Dapat yan totally deport yung hayop na yan. Wala siyang respeto sa ating mga mamamayang Pilipino. Diyan pa lang, kung ako presidente, siguro kung si PRRD, pinadeport na yan. Yeah, kung ako presidente nyo, bit-bitin nyo yung hayop na yan. Palabas ng Pilipinas. Wala siyang makukuha sa mga investment niya. Kung magkano man ang napundar na dyan, get him out. Bring him to hell. Right? Dapat ganun. Huwag kayo papayag na binababoy lang tayo, pero definitely, mga kababayan, yan ay may hawak na naman na mga politiko, kaya sila namamayagpag sa pambababoy sa inyo. Hindi natatapos ang kalbaryo ng bayan natin araw-araw kung hindi mga dayuhan ang nanggigipit sa inyo dahil may mga kasabot silang politiko, mga traidor, mismo ang Bangag administration. Marcel, I will run for senator. Actually, niisip ko yan eh. Pero paano muna natin, tanggalin mo tayo mga bang, kinasawa nila ako. At kailangan ko pa ng residency dyan. 2 years ba? 3 years? Okay, pag patay na lahat ang mga demonyo, baka pwede na akong tumakbo. Pwede naman ako dito mag-senador sa harap ninyo. Pwede ba mag-senador dito, mga palangga? How are you guys? Nakapag-book na ba kayo ng cruise? O mag-book na kayo para masaya tayo. Mag-book na kayo palangga. Ayan ang email ni Inday, Garotay. Saan ang email ni Inday? Inday. Mag-message sa kayo, mag-inquire na kayo dyan. Bibigyan kayo ng quotation kung saan nyo gusto. Japan, Europe, America, wherever. Maybe sa moon, sa stars, sa sun, sa Mars. Huwag lang sa impyerno.
Wag na saan mainit doon. Alright? It's so tiring, no? Okay? Tapos kanina, nabwisit pa ako. Ito to si, nasa na yun? Ewan ko, ba't bigla ako nagalit? Diba? Siguro dahil hindi ako kumain. Ganun ba yun? Kasi calorie deficit. Alam mo niyo kung anong kinain ko lang? What the heck? Isang araw kinain ko lang isang itlog at saka fruits ng konti at saka cereals. Wala pang 1,000 calories. Diba? Wala na naman akong budget. Wala na naman akong calorie budget. But I'm enjoying it. But I'm healthy. Pero ganun talaga, pag gutom ka, galit ka eh. Dahil ko na lang sa galit. Nagugutom talaga ako, pero pinipigil ko. Ang sayo kumain. Kailangan sexy lady ang lola ninyo. Ano? O, katulad nito, sa Soro, nahuli ka na naman. O, may gugurgurin tayo ngayon. O, yan, patay na siya. Good luck. Alright. Hawak, okay. Hawak ng mga oligarchs at sindikato ang Pilipinas. Exactly. Okay, naku, makulong ka pa after. Soro, sinong makukulong? Ang problema, baka buwis pa natin ginamit sa airfare ng Norwegian na yan, sabi ni AGCM. Hindi naman siguro. Yeah, hindi naman siguro kasi investors. Kaya lang yung mga ganyang kaasulan, hindi talaga po pwede sa akin yan. Alam mo, ako kasi gurgur kong gurgur. Patay kung patay. Ba't sisiguraduhin ko, ikaw ang magurgur, di ba? Hindi pwedeng nagpapaapi tayo. Gusto niyo ba kwentuhan portion na naman tayo? Gusto niyo ba magkwento na naman si Lola Basyang ng kanyang mga nakaraang buhay? Alam mo, you have to fight. Stand your ground. Sabi nga ni PRRD, you have to be... O, pahulaan ng word. Bibigyan ko ng isang basong kape ngayon. Titimplang ka ta. Ano sabi ni PRRD? Mag-review tayo, mga natutunan natin kay PRRD. Kayong mga Pilipino, kayong mga OFW, kapag mayroon ng budol sa inyo, magwala kayo, mag-ano kayo. May sinabi siyang word, English. Nagsisimula sa letter A. Na huwag niyong kakalimutan. Okay, pero bago niyo sagutin yan, mag-email kayo sa akin ha, Maharlika Network at Proton Mail sa inyong mga cruise destinations. Tanggalin ko na yan kasi natatakpan yung alindog ko. Screenshot nyo na lang. Okay, magpa-exam tayo today. Kung may natutunan kayo. Then from there, magkukwento ako ng buhay ng mga... Ayon. May sumagot na. Si 24 Green, you have to be assertive. Ibig sabihin, ipaglaban mo kung ikaw ay nasa tama, stand your ground, fight for what is right. Yan ang sabi ni PRRD. Kaya galit na galit ako sa mga Pilipinong nagpapaapi sa mga ibang lahi. Kaya nagalit ako doon. Di ba ako nagalit actually na kung pwede ko lang kung nandoon lang ako, tangina mo ha. Tangina ka dayo ka dito. Ito kalalagyan mo sa akin. Binakyo-pakyo mo ako. Oh, ibibigay ko sa iyo ang FU. Kapag dapat ang sinabi niya, FU2. 1 billion times. O FU2 ng matigas, 7.7 trillion times kapalit ng budget. O 7 trillion times kapalit ng budget na nanakawin na naman nila sa 2027. Yeah, Marie, kailangan mo ilaban. Remember, ang kwento ko sa inyo na magkwento na lang ako kasi gusto ko ito ikwento. Australia naman tayo ngayon. Okay, pa tayo sa Australia, mga palangga. Diyan pumunta ako sa Australia. So, nakaalala ng kwento ko na sinitakot ng yung Australia, mahigpit talaga yung kanilang mga border control. 'Di ba? Pumunta ako ng Australia. Dahil may ano si Inday Sara doon, may event. Okay, so ano nangyari doon? Ang lola nyo, ayan, may suot akong camera na Ray-Ban, 'di ba? Na yung camera, nagla-live ako through that, sunglasses. O, 'di ba? Galing talaga ni Kara, may sunglasses ako. Ganyan-ganyan ako, ang bakla, ganyan-ganyan nilo. Akala ko lusot na ako. Hinarang ako. Okay? Ano pagharang sa akin? Akala naman, tibirit nilang arindog. What is that? Yung salamin ko. Sabi niya, what is that? Sabi ko, Ray-Ban? Is that the camera? Sabi ko, yes. Ba't ko naman i-deny? Okay? Hindi ko dineny. Di ba pinaligan ako ng mga bruise ko doon? So, ito na mga naalala ko. Sabi niya, saan ka nag-picture? Saan ka nagsimulang nag-video na ganyan-ganyan? Di sinabi ko from the restroom, but actually I had video
Sabi ko, I took video inside the airplane, then I went to the bathroom, then from the bathroom, I took videos with this, with that, da. So, very spontaneous ang lola ninyo. E di hinalungkat ang aking mga bagahe. Okay? Paghalungkat, tinignan ang telepono ko. Actually, ang telepono kong dala, 3. Okay, hindi rin sila magaling. I don't know kung nakwento ko to. May isa pa akong telepono dito sa, kasi may bulsa lagi yung ano ko, di ba? Parang 2 phone lang kalag na check. Okay? Hindi na ako, pero naramdaman ko habang chinecheck ako, hindi ko na isusurrender. Wala naman yun kasi magtatagal lang ako. Wala naman ako tinatago sa telepono ko. Unless yung mga bomba movie ko. Hindi, joke. Akala mo talaga meron yung mga AI. Okay? So anyway, highway. Okay? So, inano na ako. Sino nakalala nitong kwentong ito? Ang pinaka na puna sa akin, yung aking mga apps, na mga telephone apps. Okay? Ano sabi sa akin? Why do you have that app? Why not? Sabi ko gano'n sa kanya, why not? Sabi niya gano'n, you pay for that, right? Yes, $5 a month. Ganyan. Tapos yanong ako, kung sino daw yung mga kinakausap ko. My friends from the Philippines, like mga political friends. Pero yung mga puting aso, di ba doon nagme-message, ganyan. Actually, tinignan nila yung mga message doon. Wala naman doon. Ganyan. Wala naman silang makikita and everything. Then another question, okay? Kasi ini-intimidate ako eh. Okay? Sino yun? Ini-intimidate ako, mga palangga. Nakala ako isang, gano'n naman talaga sila mag-treat. Ganyan. So, mga kababayan, hindi ako nagpapatinag sa kanya, pero hinahanap nila yung video doon sa Ray-Ban ko. Where is that video? Sabi niya gano'n na kinuha mo from the bathroom, na naglakad ka, gano'n. Ang sabi ko, it's there. Sabi ko, it's there in the app. Pero sa totoo lang, kasi bago yung Ray-Ban ko, hanggang ngayon nga, hindi ko pa kabisado, hindi ko nga masyado nagagamit. Hinahanap niya, hindi nila makita ang dami nila kuyog yung mga bruise ko, pati may mga babae pa. Sabi ko, it's there, inside. Sabi ko nang sa kanya. Where? Sabi ko, it's there. Tapos sabi ko, I don't even know, where I can find that because it's a new thing. Ginilaro nilaro. Ay, mga tanga din sila. Dahil siguro bago yung Ray-Ban na yon, ganun. Hindi nila makita. Long story short, hindi nila nakita. Pero ito lang ay, kaya ko ito kinukwento, lesson learned to. Huwag kayong kabahan, wala namang ginagawa masama. Okay. Tapos pinahanap yung mga gamit ko. Why you have a lot of sunglasses or glasses? Ang sabi ko sa kanya, well, I love sunglasses. Tapos nalala niyo yung Fendi kong may ganun. Actually, I have, another sunglasses here. Ganyan. Doon ako nagkaroon ng icebreaker. But, prior to that, kaya ko ito kinukwento, tinanong kasi about kay Duterte at kay Marcos. Ito pa pala tanong sa akin. Sino daw sabi niya, sino daw yung pupuntahan ko, ano yung mission ko dyan sa Australia? Okay, para hindi ako magkamali. So, I'll be meeting my friends, pero hindi ko sinabi na may rally. Hindi ko sinabi may rally ang mga Duterte, baka hindi ako papasukin. Diba? Tapos sabi niya, who's with you? Sabi ko, actually, my friend is waiting for me there. It's like, it's been an hour, chu-chu-chu-chu. Tinanong yung pangalan, ganyan. Ito ang pinakamalupitan. Ang sabi niya ng consul, was it consul? Border Patrol. Kailan ka nag-book ng ticket mo? Sabi ko, maybe few days ago. Sabi niya, why is that short? Hindi ka ba nag-prepare? Di ba usually ang mga nagbabakasyon, nagpaplano? Well, sabi ko, yabang ng lola mo. Well, sabi ko, kausap ko yung friends ko, kausap ko yung kaibigan ko, then naisipan namin pumunta sa Australia, kaya sabi ko, nag-book ako ng ticket. Sabi ko, I called my friends, she's in Japan, Border Patrol, right? She's in Japan, and sabi ko, hey, you wanna go to Australia? And she said, yes, so we booked our tickets, and she's waiting for me outside. Tapos yanong yung pangalan, tinanong yung birthday. Ang naibigay kong birthday ng isang kaibigan namin kasi paano kami September. So long story short, mga kababayan, ang tanong pa sa akin, how is it there? Parang, how is the Philippines right now? Sabi ko, we have a corrupt, evil, Marcos government. Doon ako nagkwento. Para na ako nagbablog. Sabi ko, the greatest robber
Sabi ko, na nalagay sa world records. Is this, is that, kung ano mga sinasabi ko. How's Duterte? Ito, totoo talaga to nakwento ko, true story. So, how's your President Duterte? Sabi nga nun. Sabi ko, nasa Hague. Sabi ko nun, pinakidnap ng mga bangag. Actually, I just came back from The Hague to LA, then LA to here. Ganyan-ganyan. Tapos kinuwento ko na si Duterte, ganito, kinidnap ni Bangag, nagbablog na ako. Siguro narindi na sila sa nga bells ko doon dahil ang lakas ng bibig ko eh. Sa dami ko sinasabi, tapos meron pa, nakita niyo yung isang page ng kinaso sa akin ng PCSO, ano na yan, Langka. Nakita yung first page, dala ko doon sa folder. What is this? Oh, sabi ko, that's the cover letter of my case. You know, yung front page ng case ko. Tapos yan nung kung sino pangalan, the fucking corrupt. Appointed by Bangag. Sabi ko na, appointed by Bangag. You know, you can Google my name. Sabi ko, they fabricated crime against me here, in the US and in the Philippines, Siguro naloka sila, no? Naloka sila. Sino ba ito yung kausap ko? Kasi anong pa ako, are you like a blogger or an influencer? Sabi ko, kinda. Ambol pa, kinda. Gano'n. How many followers do you have? May tanong pa pala. Sabi ko, not much. Sabi ko na gano'n. Pero ang pinakita ko yung Instagram ko lang. Kasi nakita niya yung Instagram ko, nag-emote-emote na ako doon. Wala kasing politics masyado yung Instagram ko. Puro lang kaletsyan ko.